Okay, persons na po tayo, no? Sa persons, no, ang normaling tinatanong dito yung natural persons. Pero nung bar exam ko, nung best bar ever, ang natanong sa amin, juridical persons, no? Pero for the purposes of this discussion, mas mag-focus po tayo sa natural persons. Kasi baka yung itanong sa inyo. Kasi yun ang madalas na matanong eh. Yung po kasing juridical persons, kadalasan nito matatanong to sa corporation law, partnership, at saka sa political law. Pag sa mga GOCC and so on. At saka LGUs, no? Local government units kasi public corporations yan. Okay, so sa natural persons tayo. So bago natin itakil kung kailan nagkakaroon ng civil personality ang isang natural person, itakil muna natin ano ba ang pagkakaiba ng juridical person at saka juridical person, ng juridical capacity at saka capacity to act. So juridical capacity is the fitness to be the subject of legal relations. Meanwhile, capacity to act is the power to do acts with legal effect. So pag sinabi niyo pong juridical capacity, no? Pwede siyang active, pwede siyang passive. Okay? Pag sinabi niyong capacity to act, always active 'yan. Kasi pag sinabi mong capacity, nakasulat diyan, power, 'di ba? To do acts, 'di ba? Power to do acts. So that means ikaw ang mismong magkukusa para magkaroon ng legal effect ang something. Ikaw mismo ang mag-act so that something can have legal effect. Okay? Pag sinabi mong juridical capacity, pwede ikaw ang mag-act, pwede ikaw naman hindi mag-act. Kasi nakalagay po dyan, to be the subject. You can be the subject of legal relations, whether mag-act ka o hindi ka mag-act. Okay? Yan po ang pagkakaiba. O ngayon, kailan po nagkaaroon ng capacity to act? O malalaman niyo yan, syempre, sa oblikon, normally pag sa kontrata, pag nagkaroon na ng at least 18 years of age, 'di ba? Before that, wala pang capacity to act, incapacitated person pa, 'di ba? O kailan po nagkaaroon ng juridical capacity? O diyan po natin itatakel yung um, civil personality. Diyan po natin i-relate. So kailan po nagkaaroon ng juridical capacity ang isang tao? Pag nagkaroon na siya ng civil personality. Kasi nakalagay po dito sa Article 37, inherent in every natural person. O kailan ba nagkakaroon ng natural person? Pag may civil personality na siya. O kailan ba siya nagkakaroon ng civil personality? Yun yung next topic natin. So let's go there. Ayan. How is juridical capacity acquired? By acquiring civil personality. So how is civil personality acquired? By being conceived for all purposes favorable to the child, and provided that the conceived child will be born later following the conditions under Article 41 of the Civil Code. Child and Youth Welfare Act po yan. Tandaan po natin, yung basis kayo nung kailan ba nagkakaroon ng civil personality, hindi na po yung original provision sa Civil Code. Na-amend na po yan, no? Ang bago na pong ang bago na pong ito na po, ang bagong provision for civil personality, yung nasa Child and Youth Welfare Act. Okay, so tandaan natin, nagkaaroon ng juridical capacity ang isang tao from the time na na-conceive siya. Pinagbuntis siya. Okay? Hindi po birth. Kasi napagkakaalam nyo birth determines personality, di ba? Hindi na po yun. Conception determines personality. Lagay natin dito, dagdag natin. Ay. In short, no? Conception determines civil personality. For all purposes, favorable to the child. Hindi na po birth, no? Conception. Pag pinagbuntis na, pag nagawa na, may civil personality na yan. For all purposes, favorable to the child. So from the time na na-conceive ang isang bata, mayroon na po siyang juridical capacity for all purposes favorable to him or her or to the child. No? Pero ang capacity to act nga, ayan, no? Attaining age of majority, walang insanity, hindi imbecile, hindi nag-suffer ng civil interdiction, and so on. So later on pa siya. Kasi nga, ang juridical capacity pwedeng maging passive.
Pwede maging active din, no? Ang capacity to act, always active. At magkakaroon ka lang po ng capacity ng pang active aspect, no? Kapag na-attain mo na yung age of majority. Okay? And so on. Okay? Now, how is juridical capacity lost? Pag namatay ang isang tao, natural person. How is capacity to act lost? Hindi po kailangan death. It can be death. Malamang, di ba? Pwede namatay, wala na rin capacity to act. Pero pwede namang buhay pa, pero naging insane, wala nang capacity to act yan. We get the point. Okay? So now, let's go to how is civil personality acquired by natural person. So ulitin ko, conception determines civil personality. For all purposes favorable to the child and provided that the child will be born later following the conditions under Article 41 of the Civil Code. Okay. So ano po ibig sabihin ng salitang for all purposes favorable to the child? Ang ibig po sabihin niyan, dapat hindi po onerous. Tandaan niyo yan. Dapat po hindi onerous yung transaction. No? Hindi po onerous yung contract with respect to the child. Dapat po gratuitous yan. Kasi yun favorable to him. Di ba? Wala namang kapalit na ibibigay ka sa kanya. That is okay. That is valid. Pero pag po yan onerous, that is not favorable to the child. That is onerous to the child. That is burdensome to the child. Okay? So tatandaan natin, pag-ibahin po natin, correlate natin ng konti, pag-ibahin po natin ng onerous donation at saka gratuitous donation. Bibigyan ko ng 5 milyon yung anak mo. Sino mag-accept? On behalf of the child. Eh di magulang. Di ba? The persons who will represent him. So, yun. So, i-accept ng magulang, okay. That is a valid donation. Contract of donation. No? Provided that the child will be born later following the conditions under Article 41 of the Civil Code. So, provisional pa siya. No? Valid donation pero pwedeng maging hindi. Gets? Valid donation siya pero may possibility maging ineffective yung contract. Kasi paano pag hindi na ipanganak yung bata, di ba? Okay. Pag yan onerous, automatic, ineffective po agad. Tandaan nyo ha, kapag onerous yan, automatic, ineffective yan. Whether ipinanganak yung bata o hindi. Ng tama, no? Under the provisions, under Article 41 of the Civil Code. Ma-comply ba yung Article 41 o hindi kapag yan onerous, burdensome to the child? Hindi po pwede yan. Okay? Ineffective yung contract or inexistent yung contract. Ano po example? Bigyan ko 5 milyon anak mo pag naging doktor yan. Sabihin natin, doktor yung donor. O pag yung anak mo naging doktor din, bigyan ko 5 milyon. Hindi po pwede yun. Okay? Kasi onerous yun eh. May kapalit. Hindi siya favorable. Okay? Okay, so sabi nga sa isang kaso, pag sinabi mo kasing simple donation, no? Gratuitous donation, ang isang ano diyan, ang basic term diyan is no strings attached. The donation has no strings attached. Kapag onerous, may burden, may condition, no? May future services that you have to render, may charges and so on. Like yun nga, maging lawyer ka, maging doctor ka, bigyan ka 2 milyon. Hindi pwede yun. Bakit to? Isipin natin, kasi the child will have no say. Hindi pa siya pinapanganak, na-determine na yung kanyang destiny. Sabihin na, na-determine na yung kailangan niyang gawin sa buhay. And it was accepted nang wala pa siya sa mundo. Diba? So that's not allowed. Hindi siya favorable. So it's an inexistent contract. Okay, paano pag favorable? Okay, pwedeng valid yan. Provided that the child will be born later following the conditions under Article 41. Okay, so sa Article 41 naman tayo. Hindi ko na sinulat po yung no, yung caudal, no? Tandaan natin, at least 7 months, pag pinanganak, naipanganak, kahit 1 second lang na buhay, valid yung donation. Okay? Pero pag less than 7 months pinanganak,
kailangan mabuhay muna siya ng at least 24 hours. At saka siya namatay, yung bata. Pag hindi siya nakaabot ng 24 hours at premature baby siya, okay? Hindi po tayo nag-comply sa Article 41 of the Civil Code. That's why the donation na pinag-uusapan natin, kahit na gratuitous donation yan, simple donation yan, wala po. Inexistent din yung contract. So ano po ang implications nito? Was I able to include it here? Okay, hindi ko na ilagay dito. So ito po ang implication niyan. Sabihin natin, 5 million, no strings attached. Bigyan ko ng 5 million yung anak mo, sabi nung donor. O, ayan. Siyempre, i-accept ng magulang yan. We accept it. Laking pera, 5 million, di ba? May dalawang senaryo ngayon. Sabihin natin, unang senaryo, 6 months yung bata, na ipanganak yung bata, namatay after 1 hour. Next scenario, 7 months yung bata, no? Sa intrauterine life niya, so doon tayo sa, ano, di ba? Hindi na siya premature, quote unquote, under the law, di ba? Well, don't quote me doon, no? Hindi naman ako doktor pala. Basta wag pa lang sabihin kasi baka hindi ko naman alam kung premature pa rin ang tawag doon or hindi, no? Nag-comply na lang siya sa Article 41, yung sa first scenario. Ayun. Yung una, at least 6 months lang siya, namatay after 1 hour, after ipanganak. Next naman, 7 months, namatay after 1 hour. Ano po implication nito? Doon po ba sa unang kontrata, yung unang contract of donation, no strings attached, was there a valid contract of donation? Sa next scenario, was there a valid contract of donation? Sa una po, wala po. There was an inexistent contract of donation due to the absence of the donee. Diba? Diba? Absence of the donee. So basically, the first essential requisite of a contract was absent, which is consent between two contracting parties. In this case, there was only one contracting party who was the donor. Walang donee, namatay eh. Ay, namatay. Provisional lang yung civil personality niya eh. And it never acquired full civil personality. Wala. Wala talaga. No? So with that being said, inexistent po yung unang contract of donation. Yung second contract of donation, meron po. Nagkaroon po ng civil personality kasi na-comply niya yung at least 7 months eh. Tapos nabuhay after 1 hour, o de, tao na yon, di ba? So valid po yung contract of donation na yon. O let's go a step further pa. O yung unang contract, di ba inexistent? Tanong, pwede bang bawiin ng donor yung 5 milyon niya? Yes. Pwede niyang bawiin kasi inexistent yung contract. Since there was no contract, pwede niyang kunin yung 5 milyon. Yung second scenario, since may valid contract of donation, pwede bang bawiin ng donor yung 5 milyon niya? The answer is no. Hindi niya na pwedeng bawiin. Kasi dahil po valid yung contract donation, yung pong ownership talaga ng 5 milyon napunta dun sa bata. Namatay ngayon yung bata, so yung 5 milyon na yun, napupunta yun sa heirs niya. O sino ba heirs ng bata? Hindi magulang niya, sole heir yun. In this case, di ba? Kasi wala naman siyang asawa, malamang. Wala naman siyang anak, malamang. No? Yung mga kapatid niya, di naman mag-inherit at mayroong may ascendant may direct ascendant na mag-i-inherit. Eh di yung buong 5 milyon mapupunta sa magulang. See the difference? Yung isa, inexistent. Hindi po void, no? Inexistent contract of donation. Kasi pag sinabi mong inexistent, one of the essential requisites of a contract is absent, one or more. Pag sinabi mong void contract, all of the requisites are present. It just so happens that the contract is void as provided by law, morals, public policy, good customs, and so on. Di ba nakapag-obligo na tayo, nasa persons pa lang. Okay, so inexistent yung contract. Dahil inexistent, kung binigyan ka ng 5 milyon, babalik mo. Eh kasi walang contract in the first place. Yung second, may contract. O may contract pala. So dapat, ownership ng bata yan. Eh namatay yung bata, pupunta sa heirs niya. Who are his heirs? His parents. O di yung buong 5 milyon, hindi na mababalik sa donor. Doon na lang sa
magulang nung donee. See? Yun yung malalim na ano nun, yung malalim na pagkaka-dissect niyan. Okay, so pakibasahin nyo na lang tong illustration na to. No? Now, let's go to use of surnames. Okay, so sa use of surnames, maraming ano to, paano ba? Instead of reading to you yung articles, civil code about surnames, so sa ganda kung i-Q&A natin, no? At ang prediction ko, at least isa tatama dito, ay, at least isa tatama, at least isa itatanong dito sa mga scenarios na to. Na mas mahirap lang sa bar kasi syempre gagawa kayo ng Q&A niya, ng facts. Pero, isa lalabas. Pwede yung Alanis case, no? Pwede. No? Okay. Baka i-connect pa yan sa ano, kung hindi makita ng sa civil law, i-connect yan sa remedial, no? Syempre, hindi lang naman dapat yung substantive ang alam natin, pati yung paano namin i-petition, di ba? Change of name, no? Okay. So, can a legitimate child refrain from using the surname of his father as his surname? As his surname. Yes. Huwag na pala, hayaan mo na. Kailan natin yung his or her. Yes, no? Alanis the third versus Court of Appeals. Why? Kasi kasi under Article 364 of the Civil Code, ang nakalagay po dyan, principally, hindi sinabing exclusively. Okay. So with that being said, meron pong pagkakataon, hindi ko na ilagay dito, meron pong pagkakataon na yung bata, pwede niyang tanggalin yung surname ng father niya kahit legitimate child siya at palitan niya ito ng surname ng nanay niya. So kung ang pangalan niya is Juan Reyes de la Cruz. Ayan. Reyes yung apelyido ng nanay niya. Oh. May pagkakataon po na tatanggalin niya de la Cruz, magiging Juan Reyes lang siya. Wala siyang middle name. No? Juan tapos yung pangalan lang nung kanyang nanay. Apelyido lang nung nanay niya. Maiden name. Okay? Maiden surname. Next question, attorney. Sabihin natin, busit lang siya sa tatay niya. Gusto niya nang kalimutan yung tatay niya. Ito hindi ko na ilagay dito. Pwede bang one day gawin na lang niya yun? Sabihin natin, talaga namang kasama niya yung tatay niya at anong tawag dito? All this time, no, nung college siya, high school, grade school, preschool, lahat talaga ang pangalan niya, Juan Reyes de la Cruz. Yun talaga ang pangalan niya. Yun talaga. Tapos, nung 30 years old na siya, nag-away sila ng tatay niya. Sabihin natin. Pwede bang mag-file ng petition itong si Juan? Sabihin niya, gusto ko nang kalimutan yung tatay ko. So, from this point on, ang magiging apelyido ko na lang po, Reyes na lang. Juan Reyes. Wala nang De La Cruz. Is that allowed? Hindi po. Kasi itong Article 364 of the Civil Code, this must go hand in hand with the grounds for change of name under remedial law. Ano po yan? Ito yung mga habitually used since yung ang tawag dito, to avoid confusion, tainted with dishonor, ganyan. Alam niyo yung mga grounds na yun, di ba? Dapat it combines. They combine. Saka isa kong makakalimutan yung he must habitually use it for a long period of time, something na ganun. Pagbalik ko na lang ulit sa remedial, pag binasa ko na lang ulit yung spec pro at saka ko maalala yung grounds. Pero you get what I'm trying to say. No? Yung pong provision under Article 364 of the Civil Code on principally versus exclusively, dapat to, this provision must work hand in hand with the grounds provided for change of name. Yun nga, sabihin natin, to avoid confusion. Talaga namang legitimate child siya. Pero ang ginagamit niya sa report card niya, sa diploma niya, sa government IDs, hindi pala pwede sa ibang mga government IDs niya, no, sa mga SSS niya, lahat. Ang ginagamit niya, Juan Reyes lang. Pero yung kanyang birth certificate, Juan Reyes de la Cruz ang nakalagay. So, sa trabaho niya, Juan Reyes din. Wala siyang middle name kasi nga apelido lang ng nanay niya ginagamit niya. Tanong, pwede pa niyang patanggal na sa birth certificate niya apelido ng tatay niya? Ayun, pwede na. To avoid confusion, yun ang sabi sa remedial law. At saka, ito kasing Article 364, sabi, principally, hindi naman exclusively.
So tatandaan nyo, hindi porket magkagalit ang magulang patatanggal ni apelyido. Hindi pwede yun. Okay? Kailangan, pasok ka din doon sa grounds under remedial law. No? Yung sa mga tainted with dishonor, it's so on. Sabihin natin, ang ginawang apelyido, Bin Laden, ganun. Hitler, ang ganyan ng mga apelyido. Baka pwede. No? Okay. Combine mo na dito sa Article 364 na to of the Civil Code. Okay? Next, can a legitimate child refrain from using the surname of his mother as middle name? Mayroon pong old, ano to, old case, older case for this one. Ang sabi po doon, hindi pwede. Kasi daw ang middle name, sabi doon, ah hindi mo siya pwedeng tanggalin kasi parang siya yung the middle name provides or hindi pala provides shows the bloodline